Sarap nung pasok ng araw, oh. Binibilad ko muna bago sila. Pasok ng araw ngayon. Binibilad ko muna bago sila palofly. Ganun yung style, pare. So, binibilad. Parang tatanggalin mo na yung mga hamog-hamog. Para pinapakita ko saan yung lilitaw yung araw. Yung kasi yung compass nila. May nakuha na naman tayong tip. Paano ba yan? Pinapakita ko lang kung saan lilitaw yung araw para pagdating sa release point. Kasi ang compass nila yung araw eh. Kung saan lumalabas. Doon yung base nila kung saan sila uwi. Parang sa army, di ba? Ang silangan ng kwan, kung saan lumilitaw yung kwan. Yan, isang tip na nakuha natin dito. Binibilad mo na ang ibon, papakita kung saan lumalabas ang araw. Kaya make sure po yung loop nyo dapat, yung aviary nyo, nakaharap kung saan lumalabas ang araw, pare, di ba? Maski hindi, kung makikita naman nila eh. Basta makasan yung sinag. Ayan. Pero advantage, pare, mas maganda kung nakaganto. Para alam na nila. Di ba din yung bilad niya sa umaga? Iba yung nakabilad sa umaga. Yan. Bago mag-follow fly. So kadalasan, pare, anong oras ang low fly niyan pagkabilad? Kung tutusin yan, dapat mag-low fly na ako. Kaya lang wala pa si Carlo. Ayun. Hindi mo naman pwedeng iwan yan. Alam, magbabantay, pare. Magbabantay. Ayun. Nung walang pasok, yan, basta lumitaw na yung akaw ng konti, nakikita na nila. Ako lang muna. Okay na. Iba kasi yung lumilipad sila na may hamog. Maganda sa lang. Maganda rin yun. Isang tip pa yan. Kapag sa mga bata, di ba? Pero nagpapaloply ka pare nang wala pang araw? Hindi naman. Minsan, pag stress sila, pinapaloply ko sila pag wala pang araw, tapos di ko pinipersa. Kusang lipad lang. Papahamugan ko lang sila. Para yung lungs nga nila, yung lumakas. Hamog, papasok doon sa lungs nila. Yun ang ginagawa ko. Mga matigas ang ulo dyan, huling lilipad. Ganon. Mauna yung mga okay. Bahala na yung matigas ang ulo, huli ko lilipad. Ayan. May marking sa mga yan. Sa paa. Etong mga ibon dito pare, anong lilipad din ito? North yung mga yan. North. Tapos dito sa kabila? Yan yung mga south. South naman. So, mahuhuli tong south. Wala pa. Ilan pa lang yan mga yan. Nagbi-breed pa lang. Nakabreed na yung iba. Nandun sa loob ni Sir Paulino. Shoutout sa'yo, boss. Ayan. Ilipat ko na sila next week. Ayun. Dito ililipad. Try natin maglipad ng mga anak ng mga Pattaya bird. Yun, no? Tsaka Thailand Master. Pare, napansin ko, wala kang off color, no? Ngayon, kaisa-isa na wala. Nawala pa, kaisa-isa na lang. Ayan, tingnan natin ibon ni Kung Love TV, oh. Pearl Eye. Hey! Yan. Nakita mo na agad, Pearl Eye? Yes. Blue bar siya. Possible cock. Pampares natin sa karpa dun. Ayan. Gagawing breeder ni Ikong Love TV. So, meron na siyang Leo Hermans na bloodline. Diba? Maganda to mga kalapat, is blue bar na malinis. Kapag nagbisto, sobrang linis na blue bar. Puti. Yan. May ano pa siya, may sukbit pa doon sa dulo. Dahil nga yan sa bloodline niya, kaya meron siyang isang mga pasingit na puti mga kalapatids. Diba? Yan. Sulit ang Sulit ang pagpunta. Yung, grabe, ang ganda na ito. Pakita mo yung paa, pakita mo yung paa. May signature, mga kalapatids. Ang signature na ibon ni Ikong. Kasi nga, naputol yung ibang part. Yan, no animals were harmed in the beginning of this video for breeding and entertaining purposes only. Ayan, nauutal pa. So yan, habang naghatid si Pare Derek, ayan, silipin na natin yung mga ibon niya rito. Ayan, ayan. May borga pa dito. Mga breeder na ata itong mga to. Tapos ito pa yung iba, meron pa rito mga bata. Siguro yung mga pang south. Meron na ritong 5. Ayun pa isa. Mga pang south niya, babata po. Sa atin, nagbi-breed pa lang din tayo ng pang south natin. Ang daming box perch dito sa isang butas. Ayan, dyan pa lang, ilan na? 1, 2, 3, 4 times 4, 16. Meron pa rito sa gilid na side. 1, 2, 3, 4, 12, 16 saka 12. Ayan, ganyan ka namamaximize yung space ng loop. Ayan kabilang butas, parehas ganun. Tapos, meron pa dito. Ayan, sa gilid na side. Napakadami pong rito, napakadaming loft. Napakadaming pwedeng paglagyan ng mga bawat section. May mga B-perch dito, saka box perch din. Ayan, may box perch din dito.
Ang dami niyang ang daming loft. Hindi ganoon kalalaki bawat section, pero talagang lahat, bawat isang ibon, meron po silang kanya-kanyang bahay. So, hindi magkukulang yung yung bahay ng ibon. Saktong-sakto. Di ba? Saka maliwalas itong loft ni Pare Derek. Maganda yung ventilation, maganda yung pasok ng hangin. Oh, ito yung ibang section, oh. Oh, ito po yung lumang loft ni Pare Derek. Tapos, ito yung bago, yung katabing-katabi lang. Alam ko naman, napapanood nyo si Pare Derek. Kaya katabing-katabi lang nung loft niya. Parang naging loft extension, mga kalapatids. Yung may sugat lahat. Ay, Para hindi takot sa tao yung mga ibon ninyo. Kaya gagawin, no? Bago kumain or pakainin nyo ng konti, tapos pakain kayo sa palad. Yan, ginagawa ni Pare Derek. Pinakang banding na rin ng ng pansir sa kanong ibon. Para meron kayong koneksyon. Diba? Hindi yung puro pahirap lang sa ibon. Kailangan pakita mo rin sa kanila na may care ka sa kanila. Diba? Parang parang anak. Tuturing mo talaga silang parang mga anak. Saan? Ganyan kalaki yung loft ni Pare Derek kapag dito ka sa harapan na part. Ayan, dito siya makukunan ng ng buo. Oh, di ba? Laki-laki. Halos ito lang yung loft ko, yung dati niyang loft. Diba? Yung abangan niya nasa gitna. Tapos ito extension. Para mas malaki ito extension pa rin Marami lang tong mga loft na nakapaligid. Pero ito mas malaki, mas maluwang. Ito. So ito isa lang. ngayon, kung nakikita mo, ayun, yung tubo. Gusto mo ba akin makikita mo yung tubo mo? Yun sa baba, yun. Nakikita mo yung tubo. Ayan. O, alam na this. Extension. Parang yung aviary na yan. Saan yan? Papalagay ka na yan. Nilagay lang mo pansamantala dyan. Inalis ko, pag nagpapatuto ako, nandun. Pero to, nakapix to, isang to. Ganyan kalaki yung gulungan ng kalapate ni Sir Derek dito sa Tarlac City. Ayun, yung overall champion.